Magandang tanghali ngayon po ay araw ng Lunes, ika-25 ng Abril taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Davao City Mayor Rodrigo Duterte muling nanguna sa pre-election surveys ng Pulse Asia at SWS. Mga opisyal ng COMELEC maaaring ma-impeach dahil sa data leak ayon sa mga eksperto. North Korea naglunsad ng submarine ballistic missile test. Epidemic outbreak pinangangambahan sa mga evacuation camp sa Ecuador. Bilang ng nasawi sa magnitude 7.8 na lindol, umakyat na sa mahigit 600. Una sa ating mga balita ngayon tanghali. Nanguna si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa pinakabagong pre-election survey ng Pulse Asia Social Weather Station o SWS. Mula sa Malacanang, may report si Darlene Basingan live. Darlene. Yes, Flor, mas tumaas pa ang rating si Mayor Rodrigo Duterte sa dalawang pinakabagong presidential pre-election surveys ng Pulse Asia at Social Weather Station o SWS. Sa ABS-CBN Commission Pulse Asia survey na inilabas ngayong weekend, nanguna si Duterte na may 34% ratings. Pumangalawa naman si Senator Grace Poe na may 22%. Pangatlo naman si Vice President Jejomar Binay na may 19% at kadikit naman ito si dating Interior Secretary Marojas na may 18%. Habang 2% naman ang ratings ni Senator Miriam Defensor Santiago. Isinagawa ang Pulse Asia survey bago maging viral ang video ni Duterte kung saan nagbiro ito ukol sa pang-rape sa isang Australian missionary noong 1989. Sa bagong survey naman ng SWS na isinagawa matapos ang naganap na rape remark ni Duterte, lumalabas na ang mayor pa rin ang nangunguna. Mula 27% tumaas pa sa 33% ang ratings ni Duterte sa SWS survey. Sinundan naman ito ni Poe na may 24% at Rojas na may 19%. Si Vice President Jejomar Binay naman ang may pinakamalaking ibinaba sa ratings na 14% na lamang ngayon, habang 2% naman ang kay Senator Miriam Defensor Santiago. Sa Vice Presidential surveys naman, si Senator Bongbong Marcos ang nanguna sa Pulse Asia survey. Sinundan ito ni Representative Leni Robredo na may 23% at Senator Jesus Escudero na may 20%. 16% naman si Senator Alan Peter Cayetano, 4% si Senator Manasan at 3% si Senator Trillanes. Statistically tied naman si Representative Robredo at Senator Marcos sa pinakalitas na survey ng SWS na inilabas ngayong araw. 26% ang itinaas si Robredo samantalang 25% naman ang ratings ni Marcos. Sumunod si Senator Jesus Escudero na may 18%, Cayetano 16%, Trillanes 5% at Manasan 2%. At yan muna ang latest mula dito sa Malacanang. Balik sa iyo, Flor. Darlene Basingan, nagulat mula sa Malacanang. Nanawagan ang Reproductive Health Group sa mga botante na iboto ang mga kandidatong pro-life. Mula sa Quezon City, may report si Brian De Paz. Live. Brian. Yes, Flor, magandang tanghali. Kinalungkot ng pro-RH groups na hindi natalakay kahapon sa presidential debate ang issue ng reproductive health law. Nagtipon ngayong araw sa Quezon City ang grupo ng mga pro-RH advocates upang ipanawagan na ang piliing kandidato ay yung pro-life. Ayon kay Luz Frances Chua, ang Executive Director ng Catholic for Reproductive Health, may mga kandidato na nakita na nilang sumusuporta sa RH law. Kabilang dito sina Presidential Candidates Miriam Santiago, Grace Poe, Rodrigo Duterte at Mar Rojas. Nakikita naman nila na si Vice Presidential Candidate Leni Robredo ang may commitment sa RH law. Bukod dito, may ilang national candidates rin na pro-RH law. Kabilang dito sina senatorial candidates Laila de Lima, Risa Ontiveros at Walden Bello. Habang hindi naman nila iboboto ang ilang kandidato dahil sa pagkontra sa RH law. Kabilang dito si Presidential Candidate Jejomar Binay at senatorial candidates Tito Soto at Manny Pacquiao. Flor, balik sa iyo. Brian De Paz, nagulat mula sa Quezon City. Naniniwala ang ilang eksperto na maaaring sampahan ng impeachment case sina COMELEC Chair Andy Bautista at 6 pang mga commissioner dahil sa kapabayaan sa paghawak sa sensitibong impormasyon ng mga botante na nakuha ng mga hacker. Narito ang report ni Roderick Mendoza.
Maituturing na betrayal of public trust ang nangyaring leakage ng mga sensitibong impormasyon na ipinagkatiwala ng mga botante sa COMELEC na napasa kamay ng mga hacker. Kaya't para sa ilang eksperto, isa itong impeachable offense sa chairman at 6 na mga komisyoner ng COMELEC. Ang konsepto po ng betrayal of public trust ay napakalawak. Kahit anong ginawa nila na nakakasira o nakasira sa tiwala ng tao sa komisyon o sa tiwala ng tao sa gobyerno ay actionable. Masasabi nating actionable at maaari silang filean ng impeachment. Ang problema nga lang, hindi ito basta magagawa sa ngayon, lalo pat wala ng sesyon ang Kongreso. Bukod sa impeachment, maaari rin umanong kasuhan sa ilalim ng Data Privacy Act ang mga opisyal ng COMELEC dahil hindi nila naingatan ang mga sensitibong impormasyon ng mga botante na ipinagkatiwala sa kanila. Kapag kasama ka doon sa mga na-leak yung data, then ikaw ay may karapatan na mag-file ng kaso. Kailangan talaga yung ating mga ahensya ng gobyerno ay mapanagot dito, yung COMELEC. Para sa mga eksperto, wala nang magagawa pa upang mabawi ang mga impormasyong nakuha ng mga hacker at nasa dark web na sa ngayon. Ang kailangan lamang gawin ng COMELEC at iba pang ahensya ng gobyerno ay gumawa ng hakbang upang wag na itong maulit. Ito ay hindi lamang address sa COMELEC. Address din ito sa iba pang ahensya ng gobyerno na may hawak ng ating mga data. Kagaya ng BIR, SSS, PhilHealth, GSIS, kung ano-ano pa. Dapat i-harness nila ang kanilang security infrastructure upang hindi ito mangyari sa kanila. Payo ng mga eksperto maging mapagmatsyag at baguhin ang mga password at security questions na ginagamit sa mga online transaction dahil maaaring magpanggap ang masasamang loob gamit ang mga impormasyong nanakaw sa database ng COMELEC. So baka mamaya meron na tayong bagong loan. Nag-loan ka ng kotse. May nag-loan ng kotse sa pangalan mo. Gamit yung information na nandun sa COMELEC. Yari ka. O kaya merong nag-charge sa bangko mo o sa credit card mo. Gamit yung information na yun. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. Nagsagawa ng transmission test ang COMELEC sa harap ng media at Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kay PPCRV sa Operation Center sa Santa Rosa, Laguna nitong nakaraang Sabado. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ipinakita ng Commission on Election sa media ang aktwal na proseso ng transmisyon ng vote counting machines sa kanilang operation center sa Santa Rosa, Laguna noong Sabado. Ipinakita ang transmittal ng resulta ng isinagawang sabay-sabay ng mock election sa 34 na polling precinct sa 4 na rehiyon mula sa NCR, Region 5, Region 7 at Region 11. Layunin nitong masubok kung gaano kabilis at kaepektibo ang transmission test gamit ang USB at Bigan satellite technology ng COMELEC. So, simula dun sa mga vote counting machines, magta-transmit sila ng results diretso doon sa Municipal Board of Canvassers and simultaneously, tinatransmit din yung election results doon sa canvassing servers ng tinatawag nating central server ng COMELEC tsaka transparency server na ang nagmamanage naman ay yung KBP. So, may kita natin dito na meron tayong mataas yung transparency kasi sabay-sabay tinatransmit yung results at the level pa lang ng vote counting machines. Bukod sa mga kawani ng media, nakabantay rin sa transmission test ang election watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB. Para sa PPCRB, mas maiging malaman na ngayon pa lamang ang mga problemang posibleng lumitaw sa pagsapit ng halalan. Tulad ng nangyaring pagkakapalit ng balot ang ginamit sa mock election kung saan ang para sa Taguig Pateros ay naipadala sa Digos City, Davao del Sur. Nagdulot ito ng pagkaantala dahil kinailangan pang mag-imprenta ng bagong balota ang COMELEC. Ito yung mga magandang nangyayari pag nagte-testing muna para kung meron lumabas na aberya, kamukha ngayon, mabuti nga nangyari yon, kung how fast din ang response na to address such the discrepancy or such faults. Samantala, hinihintay na ng PPCRB ang tugon ng COMELEC sa kanilang sulat na humihiling ng paliwanag hinggil sa issue ng pagbibigay ng replacement ballot na posible umanong pagmulan ng gulo. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide.
Mas pinalakas pa ng Philippine National Police o PNP ang kampanya nito sa paglaban sa terorismo at mga banta ng pambobomba sa bansa. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Bagamat wala natatanggap na banta laban sa seguridad ng bansa mula sa mga terorista, ito pa rin ang itinuturing ng Philippine National Police na major threat ng bansa. Kaya naman, binuo na ng Philippine National Police ang Explosive and Ordnance Disposal Canine Group na tututok sa mga bomb threats at maging sa mga pagpapasabog sa Mindanao. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, layo nito na palakasin pa ang kakayahan ng may 500 bomb technician upang hindi masorpresa sakaling umatake sa bansa ang mga terorista tulad ng Brussels and Paris attack. Aniya kung may grupo na nakatutok sa terorismo, mas mabilis ang mga ito makakaresponde kung kinakailangan at kabisado ng mga ito ang gagawin sa bawat sitwasyon na maaaring mangyari sakaling umatake ang mga terorista. Gayunman, sinabi pa ng General na prioridad ng deployment ng EOD Group ang Mindanao kung saan madalas ang mga pagpapasabog. At bukod dyan ay inihahanda din ang grupo para sa seguridad ng mga malalaking events sa bansa, kabilang na dyan ang halalan. Kaugnay nito, tiniyak din ni General Marquez na isasama na nila sa 2017 General Appropriations Act ang budget para sa pagbili ng mga dagdag na equipment at upang madagdagan na rin ang kasalukuyang mahigit sa 50 canine na i-deploy naman nila sa iba pang rehiyon sa bansa. Ang paghahanda at paglaban sa terorismo ang naging paksa rin ng Security Cluster Meeting na ginawa noong Biyernes kasama si Pangulong Benigno Aquino III, matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police sa Department of National Defense. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Leia Ilagan, nag-uulat mula sa Camp Crame. Nagkaloob ang Department of Health o DOH ng mga medical equipment na kinabibilangan ng check-up kits sa mga masbatenyo. Naritong report ni Jerry Galicia. Namahagi ng iba't ibang medical equipment ang Department of Health sa mga barangay at maging sa mga rural health unit sa Masbate. Kabilang sa mahigit 1,500 check-up kits na ipinagkaloob ng DOH sa lalawigan ay ang blood pressure o BP apparatus, non-contact thermometer, glucometer upang masukat ang sugar level ng pasyente at dressing kit para sa mayroong sugat. Bukod dito, libre ring magagamit ang nebulizer para sa may sakit na hika. Ayon sa DOH Region 5, malaki ang may tutulong ng mga medical equipment dahil mahal ang pagpapacheck up sa mga ospital. Bahagi ng proyekto ng Kagawaran ng Kalusugan na makarating hanggang sa barangay level ang libreng serbisyo medikal sa mga mahirap na residente sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Now, with this turnover ceremony that we will have, expectedly, we will be implementing this program eventually and continuously until such time that we will be able to meet whatever we have planned. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, UNTV News Worldwide. At yan po ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa inyo, Flor at Lakay. Magbabalik ang UNTV News.
May mga personal na desisyon tayong ginagawa sa buhay at dapat lang na pinag-iisipan natin ng mabuti ang bawat isa sa mga ito. Meron din namang mga desisyon tayong pintig ng puso ang ating pinakikinggan. Kung sa pansariling kapakanan, naniniguro tayong tama ang ating mga gagawin. Yung para sa bayan pa ba ang ating babaliwalain? Ikaw, paano ka pumili? Paano ka ba pumili? Puso at isip. Ang mga dapat abangan sa Lunes sa 911 UNTV. Maaksyong pagsaklolo sa iba't ibang aksidenteng nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team nationwide. Napapanahong mga kaalaman na pangkaligtasan, tunghayan at tutukan ang isa sa mga Pioneer Disaster Risk Reduction and Management Office sa National Capital Region. 911 UNTV. Lunes, alas 7 ng gabi sa Intelligent Primetime ng UNTV Live. Congratulations to UNTV 16 programs for earning the Anak TV Seal Award. A Song of Praise Music Festival, Bread and Butter, Cook It Right, Doctors on TV, Easy Lang Yan, Frontliners, Justice on Air, Kaagapay, Classroom, KNC Show, Munting Pangarap, Quick Action Team, Rise and Shine, Rotary in Action, Spotlight, and Truth in Focus were recognized for their informative and wholesome content. UNTV's child-friendly programs has been receiving the Anak TV Seal for 7 consecutive years. To God be the glory! Sa pagpapatuloy ng UNTV News, alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Patuloy po ang pag-iral nitong ridge ng high pressure area na nakaka-apekto po ngayon sa may area ng Luzon. Samantalang yung easterlies o yung hangin na galing po sa may silangan ay apektado po yung eastern section ng Visayas and Mindanao. Sa forecast po ng Pag-asa, ang Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na paborin at may mga tsansa po na magkakaroon ng isolated thunderstorms o yung biglaang mga pagulan, lalo na po sa may area ng Samar at Leyte at maging dyan sa Caraga region sa Mindanao naman. Ngayon po ay walang gale warning ang Pag-asa sa anumang baybayin ng ating bansa, kaya malayang pumalawat ang ating mga kasambahay na mangingisda. Mas mainit din po ang ina-expect na temperatura ngayong araw, lalo na po sa may area ng Tuigaraw, maaari pong mabot ng halos 40 degrees Celsius ang heat index na mararamdaman po sa lugar na yan. Samantalang dito sa Metro Manila ay naglalaro din po sa 36 to 37 degrees Celsius ang heat index. Yan ating ulat panahon. Balik sa inyo sa studio. Ray Pelayo nagulat mula sa Pag-asa DOST. Tulong muna bago balita. Tinulungan ng UNTV and UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking nasugatan sa motorcycle accident sa Quezon City kanina madaling araw. Narito ang report ni Reynante Ponte. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang sugat ni Gerald Anunciado, 27 anyos, matapos matumba ang sinasakyang motorsiklo sa northbound ng EDSA Quezon Avenue pasado alas 2 ng madaling araw. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na tumanggi nang magpadala sa ospital matapos mabigyan ng first aid. Ayon sa isang motorcycle rider na si Elvis Kaabay na dumaan sa lugar, naabutan na lang nila na nakadapalan sa gitna ng kalsada ang biktima matapos tumilapon sa sinasakyang motorsiklo. Ang angkas naman nito at kapatid ng biktima na si Jerry Anunciado, 20 anyos, ay wala namang tinamong sugat. Ayon kay Jerry, habang binabagtas nila ang flyover ng EDSA Quezon Avenue, nang pagbaba nila ay nagpaggewang-gewang na ang kanilang motorsiklo matapos ma-flat ang gulong ng likurang bahagi nito. Reynante Ponte, UNTV News, Worldwide. Sa ikalimang pagkakataon ay nagpakawala ng missile ang North Korea at ang sa government-run television Korean Central News Agency o KCNA
Matagumpay ang pagpapakawala ng NOCOR ng ballistic missile mula sa isang submarine sa east coast ng bansa noong Sabado ng hapon. Naglabas ang KCNA ng malarawan kung saan personal na sinaksihan ni Kim Jong-un ang missile launch habang nasa ilalim ng tubig ang submarine. Kinundina ng South Korea ang sinagawang missile launch ng North Korea. Balita pa rin sa labas ng bansa, pinangangambahan ng mga medical volunteer na nagkaroon o magkaroon ng epidemic outbreak sa isang kampo na tinitirhan ng mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol noong Abril 16. At ayon sa mga otoridad, bagamat maraming pagkain sa Muisne Camp, ang kakulangan ng palikuran ang maaaring pagsimulan ng epidemic outbreak dito. Tinatayang nasa 700 taong pansamantalang naninirahan sa mga shelters. Inirereklamo rin ng mga maraming evacuee ang hindi maayos na magbibigay ng relief goods sa kanila. At samantala pumalo na sa 646 o 646 ang bilang ng mga nasawi sa mapaminsalang lindol. Ayon kay President Rafael Correa, bakit nasa 12,472 ang mga sugatan habang 103 pa ang nawawala. Sa ngayon ay patuloy pa rin na nakararanas ng aftershocks ang bansa. Walong lugar sa probinsya ng Cebu ang inilagay na ng Philippine National Police o PNP sa watch list dahil sa makarahasang nagaganap doon. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Inihayag na ng Cebu Provincial Police ang mga lugar na kabilang sa mahigpit na babantayan ngayong 2016 national at local elections. Sa ulat ng Cebu Police, kabilang sa election watchlist areas ang Bogo City, Daan Bantayan, Carmen, San Fernando, San Francisco, Dumanhog, Medellin at Tuburan. The unang parameters, the intense political rivalry, the presence of the election-related incidents, and of course, the presence of the private armed groups. So, muna ito mga parameters para ma-determine nato kung ibutang nato sa iwas ang usa ka lugar. Ayon kay Regional Public Information Officer Police Senior Superintendent Renato Dugan, mas palalakasin nila ang seguridad sa mga lugar na ito upang mabantayan lalo't nalalapit na ang halalan. Patuloy na rin silang nagsasagawa ng checkpoint sa rehiyon upang mapigilan ang posibleng pagpasok ng mga masasamang elemento. We prepare that much. Makaingon na ito nga taas-taas na tag-percentage. So, although di ko katag specific nga percentage, but based sa among nahimong preparasyon, no, nga atong isugdan sa una pa, medyo taas-taas na percentage. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na sapat ang supply ng kuryente sa Central Luzon sa araw ng eleksyon. Narito ang report ni Grace Doctorero. Siniguro ng National Grid Corporation of the Philippines na handa na sila para sa gaganaping national and local elections sa darating na Mayo 9. Sa isang pulong tiniyak ng NGCP na sapat ang supply ng kuryente bago, habang at pagkatapos ng halalan sa Central Luzon. Ayon kay NGCP Central Luzon Area Control Center Head Officer Artemio de Guzman, sa araw ng eleksyon ay naka-online sa grid ang available na 9,807 megawatt capacity ng mga planta. May nakareserba ding 2,243 megawatts na power supply kaya walang dapat ipangamba ang mga residente at botante na magkakaroon ng brownout. Sinabi rin ni De Guzman na simula Mayo 8 hanggang Mayo 11 ay maglalagay sila ng mga tauhan na mag-inspeksyon sa lahat ng command centers ng network facilities. May ilalagay rin silang logistic at administrative support gaya ng mga sasakyan, aircraft, gasolina at pagkain upang mapadali ang pagsasaayos ng transmission line sakaling magkaroon ng problema. Nagpatulong na rin sila sa militar para mabantayan ang mga pasilidad lalo't sunod-sunod na binobomba ang kanilang mga tower sa Mindanao. Samantala, tiniyak rin ng COMELEC Nueva Ecija na nakalatag ng mga gagawing hakbang sakaling magkaroon ng power interruption sa araw ng eleksyon. Ayon kay Provincial Election Supervisor Attorney Juvencio Balanggit, tatagal naman ng mahigit 10 oras ang baterya ng vote counting machines kaya hindi maapektuhan ang botohan at transmittal.
So hindi po namin hindi po problema ang pagtutuloy ng halalan. Yung nga lang po, there is a need for areas to be lighted. Tiniyak rin ng COMELEC na nakalatag ng kanilang plano para sa paghahatid at retrieval ng mga balota at vote counting machines sa mga lalawigan sa darating na eleksyon. Kasama ang Nueva Ecija News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Ipinamalas ni Rafael Nadal ng Spain ang kanyang husay sa clay court matapos na muling tanghaling kampiyon ng Barcelona Open. Tinalo ni Nadal ang defending champion na si Kei Nishikori sa loob ng 2 sets, 6-4, 7-5 upang maparehasa ng record title ni Guillermo Vilas sa clay court. Binigyang wakas rin ng 29 na taong gulang na Spaniard ang 2 taong magkasunod na paghahari ni Nishikori sa Barcelona Open. Sa ngayon, pareho ng may natitipong 49 clay court titles si Nadal at Vilas. Tiwala si Nadal na malalampasan niya ang record sa kanyang paglahok sa Madrid at Rome tournament. Hindi pa nagwawagi ng back-to-back titles si Nadal mula noong 2013. At yan po ang ating sports news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano. Balik sa inyo, Floor at Lakay. Maraming salamat, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. Norman Siroli, Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali sa inyo lahat. Magkita-kita tayong muli bukas sa ganito ring oras. UNTV News